tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong hepe ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng PIVOX na si Dr. Winchell Sevilla. Dr. Sevilla, good morning po. Johnny Banyas, True Racino, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning po, Dr. Winchell Sevilla. Good morning po, Sir Drew and Sir John, and magandang umaga rin po sa ating pong mga tagapakinig. Alright, maraming salamat po sa pagkakataon. Alam naman namin na abala kayo dahil sa patuloy na pagmamonitor dito sa nangyaring malakas na lindol sa lalawigan ng Cebu. And we understand, mukhang may nagalaw o may gumalaw na fault, Dr. Sevilla. Ito po ba'y dahil o ito po ang dahilan ng malakas na lindol? Paki-educate nyo nga po kami, Dr. Sevilla. Opo. Yung nag-cause po ng earthquake noong September 30, ito po ay base po sa locations po na nakuha natin. Ito po ay dinulat isa pong active fault. Ito po ang location niya ay offshore po. Nasa yun nga po 19 kilometers northeast po. Yun po yung reference natin, northeast ng city of Bogo. Yan po yung tinututukan po natin at actually yun ang target ng ating quick response team para po lubos na maunawaan ito pong fault nito na nag-cause po ng earthquake. Tama po ba na ito'y nanatiling tahimik sa loob ng 400 taon, Dr. Sevilla? Opo. Kung pagbabasihan po natin yung ating pong historical catalog po, yung tinatawag natin seismicity catalog, at least po within the last 400 years, wala pong ganyang kalakas na earthquake na nag-occur po dyan po sa northern part po ng Cebu. Opo. Right. Okay. So, Dr. Winchell, iba pa ito doon sa fault line o lindol noong 2013, di ba? Cebu and Bohol din yun. Bohol po, sir. Yun. Opo, magkaiba po Bohol, sila. Magkaiba po. Opo. Okay. Ito, ano to? Bagong fault line ba ito? Not necessarily po bagong fault. Nagkataon lang po, sir, kasi na ito ay nasa ilalim ng dagat. So kaya po wala pa po siya before sa ating pong active fault maps. Yan po isa sa kadahilanan. And pangalawa nga po, within the last 400 years, wala po siyang manifestation na nandun po siya sa, sa lugar na yan. Kaya nga po, pag-aaralan po natin maigi, ito pong strukturang ito. Po bang fault na ito ay malayo or konektado dun sa posibleng gumalaw doon sa pinangangambahan nating The Big One, Dr. Sevilla? Opo. Kung ang tinutukoy niyo po yung The Big One po natin dito sa Metro Manila, opo, malayo po kasi yung distansya nila, based po sa distance na yun, wala naman pong connection itong dalawang ito. Itong nangyayaring event sa Cebu at saka po yung pinapangambahan natin dito sa Metro Manila. Opo, dahil po doon sa lakas ng pagyanig, Dr. Sevilla, ito bang mahaba ba ito? Malaki ba itong fault line na ito to create yung ganong power ng pagyanig? Yung energy na ipinroduce niya? May kalakihan po itong fault na ito. Yun po yung dahilan kung bakit may kakayahan, may ganito mong kalakas yung kanyang naidulot na ground shaking. Kung ang tatanungin naman po natin gaano kalaki, yan po yung natin aalamin, kaya po patuloy yung pagmamonitor po natin ng mga aftershocks. Makakatulong po ito para po malaman natin yung dimensions niya at iba pang mga katangian nito para po lubos po natin maunawaan kung ano po talaga yung saan po yung structure na gumalaw, yung active fault, and then ano po yung mga dapat natin expect sa madarating na araw. Opo, at isa pa palang punto, Dr. Sevilla, dahil mababaw lang pala, no? Tama, no? Yung itong pagyanig, kaya malakas yung epekto nito, malakas yung energy na pinroduce. Tama po. Dahil po sa may kababawan nito, 5 kilometers lang po yung 5 lalim. lang pala? So, 5 kilometers. So, ibig sabihin po, mas malapit po tayo sa pinagmulan ng lindol, kaya po malakas yung ground shaking na naramdaman ng ating mga kabayan po. Lalong-lalo na dun po sa mga nakatira malapit po sa epicentral area.
Po. Nabanggit na after ng 6.9 na Dr. Sevilla, marami pong aftershocks ang naramdaman at may binabanggit na pinakamalakas is something Five. magnitude 5. Oo. So ito po bang mga aftershock na to, masusundan pa to at gaano kalakas ang posibleng maramdaman pa, Dr. Sevilla? Batay po sa pagmamonitor po natin, as of 6 a.m. po today, October 2, nakapagtala na po tayo ng 2,461 na aftershocks. Mhm. And in-expect po natin to na madagdagan pa. Maganda po dito, out of those 2,461, 13 lamang po, 13 lang ang may ang naramdaman. Mhm. So karamihan po dito ay may hina lamang. Gayon pa man, nire-recommendo pa rin po natin na kung sakaling magkaroon po ng aftershocks na maramdaman ng ating mga kababayan, lagi po tayong i-practice po yung draft, cover, and hold para po maprotektahan po ang ating mga sarili sa mga bagay na posibleng bumagsak po sa atin. Hanggang kailan naman kaya matitigil yung mga aftershocks na yan, Dr. Winchell? Pwede po itong magtagal ng maraming araw o pwedeng pong mga weeks pa. Pero yun nga po, in-expect po natin na yung mga pagdaan po ng araw, papakonti na po yung bilang dapat nito at hindi na po dapat kasing lakas nung main shock. Po. Mabanggit ba natin, ma-assess ba natin kung yung magnitude 5 na po ang pinakamalakas na posibleng maitala sa mga susunod na aftershock or hindi natin kayang masabi, Dr. Sevilla? Mahirap pa po, sir, sabihin. So far po, yan po yung na-record po natin na may pinakamalakas na aftershocks, magnitude 5 po. Opo. Dr. Sevilla, meron ho bang kasi may mga nagtatanong din, although pinabulaanan na rin ng FIVOX, no, yung kaugnayan ng Taal Volcano at yung paglindol dyan sa Cebu. Diyan ba sa bahagi ng Visayas, anong mga volcano o bulkan ang malapit doon sa area ng epicenter po? Ang malapit pong active volcano sa Cebu ay ang Biliran po at Canlaon Volcano. So may kalayuan na po ito. Yung sa dalawa po, yung Canlaon po ay kasalukuyang nakataas ngayon sa alert level 2. So may kalayuan po itong dalawang bulkan na ito sa epicentro. Pero ganun po ba man, patuloy din po nating minomonitor yung mga active volcanoes natin and kung ano man po yung mga significant activities, agad naman po namin pinararating sa lahat. Opo. Bukod po dito sa fault na ito sa Cebu at yung pinangangambahang The Big One, may iba pa bang mga fault na posibleng magulat tayo na biglang gumalaw at mag-cause po ng malakas na pagyanig, Dr. Sevilla? Marami po tayong faults sa Pilipinas. Kaya nga po halos araw-araw, nakapagtatala po tayo ng mga earthquakes. Mabuti na nga lang po, karamihan po sa mga earthquakes na ito ay may hina lang po. Hindi po natin ito nararamdaman. So, dahil nga po parte ng ating buhay yung pagkakaroon ng pagkakaroon ng mga earthquakes, kaya po napakahalaga sa atin laging handa po kung sakasakali man po magkakaroon uli ng mga ganitong pagkakataon. Wag naman po sana. Oo nga, wag naman. Pero iba pa rin po siyempre yung paghahanda. Lalong-lalo na po yung nating isaalang-alang po yung mga buildings po, yung mga structures. Yan, exactly. Nandun po tayo, yan. So dapat po masiguro natin na structurally sound po yung integrity po ng ating building ay matibay, sumunod po sa ating building codes. Last na lang on my part, Dr. Winchell, kayo ba nakokonsulta rin ng mga engineers, ng mga gumagawa ng mga buildings, of course, ng DPWH, syempre nakokonsulta rin po kayo, no, sa mga itinatayo o mga itatayo pa na mga gusali o infrastruktura, mga government infrastructures? Nga po. Katuwang po actually ang FIVOX sa mga polisiya, ganyan po. May mga projects po tayo na nagpabahagi po tayo ng mga data para po makatulong sa pag-assess po ng mga yun po, sa pagtatayo ng mga building, mga hakbangin po. Katuwang po tayo dyan. Alright. Dr. Winchell, baka meron ka pang mga karagdagang pampanawagan sa ating mga kababayan, sa mga
nasa gobyerno, lalo yung mga nandyan sa Cebu. Opo, sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na, nakatira po, malapit po sa epicentro po ng lindol, patuloy po ang ating pag-obserba. Ang mga pwede po nating ma-expect sa mga darating pa pong araw ay mga posible pong pagkakaroon po ng mga aftershocks. In-expect naman po natin mahihina na po ito, subalit posible rin po na makaramdam pa rin po ng paminsan-minsan ng mga pag-uga, pero po hindi na po ito kasing lakas po ng main shock. Kung isa pa po, kung magkakaroon po ng mga paggalaw, sana po ay kumuha lamang po tayo ng mga mensahe at informasyon sa mga reliable sources para po maiwasan natin ang panic at pagpapakalat po ng mga maling informasyon. That's Dr. Sevilla, maraming salamat sa pagkakataon. Good luck at hopefully hindi na masundan ang ganitong klase ng insidente na talaga namang kumitil sa maraming buhay ng ating mga kababayan. Thank you, sir. Good morning. Ingat po kayo. Salamat Maraming salamat po. Right, si Dr. Winchell Sevilla po yan, ang Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief ng PHIVOLCS.